Nagsimula ang palabas sa village ng Amerika. Si Cash nakakagising lang bago gawin ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Si Cash ay nagsagawa ng simpleng ehersisyo para mapanatili ang kanyang kalusugan ng katawan. Dating si Cash ay dating kanang kamay ng pinakamakapangyarihang mafia boss sa nayon. Ngunit isang araw ay nagpasya si Cash na magsisi matapos mamatay ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa overdose. Sa ngayon ay nagpasya si Cash na ipagpatuloy ang negosyong paghahayupan na minana sa kanyang mga yumaong magulang. Tinulungan din siya ng kanyang kuya na si Finn. Nakatulong din nila ang anak nito na si Savannah sa negosyong ito. Si Savannah ay malapit kay Cash na kanyang uncle mula noong namatay ang kanyang ina sa car accident. Matapos nilang pakainan ang kanilang mga livestock, si Cash inimbitahan si Savannah na mag-lunch. Pagdating nila Cash at si Savannah ay agad silang kumain ng tanghalian dahil sila ay parehong nagugutom. Nang magpunta si Cash sa banyo nang biglang may tatlong lalaking thugs na lumapit kay Savannah. Tila ang mga thug na ito ay ang subordinate ng mafia na dating amo ni Cash. Di nagtagal dumating si Cash at agad na hiniling kay Savannah na maghintay sa labas. Si Cash tinanong kung ano ang gusto ng tatlong lalaki, hanggang sa sila ay nang ahas na istorbohin ang kanyang pananghalian. Sumagot ang isa sa kanila na ang amo ng mafia ay gustong makipag-usap kay Cash para pag-usapan ang kanyang farm. Nang marinig ni Cash, ay medyo nataranto kung bakit biglang gustong pag-usapan ng mafia boss ang farm ng pamilya ni Cash. Ngunit tumawa ang mga lalaki at sinabing kay Cash na dapat tanungin niya si Finny, ang kanyang nakatatandang kapatid. Si Cash ay mabilis na umuwi para tanungin si Finny tungkol sa bagay na ito. Nang makauwi si Cash ay agad niyang tinanong si Finny tungkol sa kung ano ang kinalaman ng mafia boss sa kanilang farm. Sa wakas ay sinabi ni Finny ng tapat na sa katunayan ay isinangla niya ang sertipiko ng lupa ng farm sa mafia boss. Ginamit niya ang pera para bumili ng mga pagkain ng kanilang alaga sa nakalipas na mga buwan. Dahil dito nagalit si Cash, dahil dapat isinangla ni Finny ang titulo sa bangko hindi sa mafia. Si Cash ay sigurado na sa lalong madaling panahon ay siguradong kukumpistahin ng mafia ang kanilang farm. Kinabukasan ay pupunta si Cash sa nag-iisang anak ng mafia boss na si Zaki. Nagtanong si Cash tungkol sa presyo ng sangla ng titulo ng lupa. Sinagot ni Zaki na ang halaga ay napakalaki, kaya natitiyak niyang na hindi kayang bayaran ito ni Cash. Pero may isang paraan para mabayaran lahat ng utang. Si Cash ay kailangan pumunta sa mafia boss at direktang makipag-ayos sa kanya. Kasabay nito pinuntahan ng mga tauhan ng mafia boss sina Finny at Savannah. Dito ay pinilit silang bayaran ang utang niya. Kahit sa ngayon hindi pa ito dapat bayaran. Hindi rin sila nagdalawang isip na bugbugin si Finny ng ilang beses at saktan si Savannah. Matapos na pinalabas ng bahay si Finny, saka binaril siya sa gilid ng kanyang tenga kaya nanlumo siya. Pagkaalis ng mga lalaki si Cash sa wakas ay umuwi at laking gulat niya nang makita niyang binugbog ang kanyang kapatid. Sinabi ni Savannah kay Cash na binugbog sila ni Finny ng mga tauhan ng mafia boss. Si Finny saka humingi ng tawad dahil napagtanto niya kasalanan niya ang lahat dahil siya ay naglakas loob na humiram ng pera mula sa mafia boss. Si Cash ay hiniling kay Finny na huminahon at nangako siya na aayusin niya ang lahat ng mga problemang ito. Hindi nagtagal pagkatapos si Cash ay pumunta sa istasyon ng pulisya upang humingi ng tulong sa sheriff. Ngunit matapos sabihin ni Cash ang lahat ng problema, sinabi ng sheriff at ng kanyang boss wala silang maitutulong dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa huli naisip niyang walang ibang paraan kundi makipag-ayos ng direkta sa mafia boss. Maya-maya lang ay pumunta siya sa mafia boss. Siya si Big Cat, at malugod na niyang tinanggap si Cash. Si Cash ay nagtanong kung ano ang kanyang gagawin para mabayaran ang utang ni Finny. Sinabi ni Big Cat na kailangan lang niyang magtrabaho sa kanya, bibigyan niya si Cash ng 3 trabaho. Kung si Cash ay matagumpay sa pagkumpleto ng lahat ng 3 mga trabaho, ang lahat ng mga utang ni Finny ay maituturing na bayad na. Walang ibang pagpipilian at sa huli ay ipinagkaloob ni Cash ang kahilingan ng mafia boss. Sa susunod na gabi nagsimula si Cash na magtrabaho kay Big Cat, kasama ang isa sa mga tauhan ni Big Cat na si Sam. Nagmamasid sila sa isang bahay na pinaghihinalaang punong tanggapan ng karibal ni Big Cat. Pagkatapos si Cash nagmasid sa bahay mula sa di kalayuan at siguradong may mafia sa loob na karibal ni Big Cat sa negosyo. Mabilis na bumalik siya sa kotse at ibinalita ang lahat kay Sam. Pagkatapos ay agad na nakipag-ugnayan si Sam sa iba pa niyang kasamahan dahil sasalakayin nila ang mafia na naging malaking karibal ni Big Cat. Hindi nagtagal dumating ang mga kasamahan ni Sam, kaya agad nilang isinagawa ang pag-atake. Sina Cash at Sam ay nagtagumpay na tapusin ang karibal ni Big Cat. Itinuring na tapos na ang unang trabaho ni Cash at agad silang pumunta sa kinaroroonan ni Big Cat para magbigay ng report. Kinabukasan si Cash kinausap ng isang pari na si Wilder, na kaibigan ni Cash, na noon ay tauhan din ni Big Cat. Matapos sabihin sa kanya ni Cash ang lahat ng kanyang mga problema, iminungkahi ng pari kay Cash na maging matyaga at manalangin sa Diyos. Ang pari ay sigurado na kung si Cash ay magpatuloy sa pagdarasal, maririnig din siya ng Diyos.
Kinaumagahan ng mga tauhan ni Big Cat ay sinabi kay Cash ang kanyang pangalawang trabaho. Sa pagkakataong ito ay inutusan si Cash na magbenta ng ilang kilo ng mga ilegal na bagay na narcotics sa dealer na nanggaling sa Mexico. Matapos malaman ang lokasyon ng transaksyon si Cash at ang mga lalaki ni Big Cat ay agad na pumunta doon. Pagdating ay agad naglabas sila ng mga gamit, pero sabay biglang pinatay ng isa sa tauhan ni Big Cat ang lalaki. Siyempre nagalit si Cash at tinanong kung ano ang ginagawa ng lalaking iyon. Sumagot ang lalaki na sawa na siya sa lalaki dahil lagi niyang sinisiraan ang kanyang pamilya. Si Cash ay ayaw nang magkaroon pa ng problema kaya agad niyang pinakiusapan ang lalaking iyon na linisin ang katawan ng kanyang kaibigan. Dahil maya-maya ay darating ang dealer mula sa Mexico. Pagkatapos nilang maalis ang katawan ng lalaki, ang dealer mula sa Mexico ay dumating. Kasama ang mga subordinate niya, tinanong pa ng dealer kung nasaan ang lalaking kasama nila. Dahil ayaw daw niyang makipagtransaksyon kung hindi sa tauhan ni Bini. Sinubukan ni Cash na magsinungaling sa pagsasabing may problema ang tauhan ni Bini. Kaya nirepresente nila siya ngayon ngunit ayaw pa rin ng dealer at sa halip ay kanselahin ang transaksyon. Ngunit sa halip na mabaigo sa kanyang ikalawang trabaho ay pinatay agad ni Cash ang dealer at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay kinuha nila ang pera ng dealer para ideposito ito kay Big Cat, kaya ang pangalawang trabaho niya ay itinuturing na matagumpay. Makalipas ang ilang oras ay naghuhugas ng sasakyan si Cash kasama si Finny. Sinabi ni Cash kay Finny na binabayaran niya ang lahat ng utang ni Finny kay Big Cat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 3 utos mula sa kanya. Ngayon matagumpay na naisagawa ni Cash ang 2 trabaho niya at isa na lang ang natitira. Sa pagdinig nitong si Finny ay nagtanong kung sigurado si Cash na takupa rin ni Big Cat ang pangako niya. Kung matatapos na si Cash sa kanyang 3 trabaho. Pagkatapos ay sumagot si Cash na tatapusin niya silang lahat kung ayaw ni Big Cat na tuparin ang kanyang pangako. Noong hapon si Cash, tinuturuan ni Finny si Savannah na bumaril, sadyang sinanay ni Cash si Savannah upang maprotektahan niya ang kanyang sarili. Sa susunod na araw ay gagawin ni Cash ang kanyang ikatlong trabaho, ngunit sa pagkakataong ito kailangan niyang gawin ng mag-isa. Pagkatapos noon ay dumating ang isang sheriff, dahil dati pinakiusapan siya ni Cash na pumunta. Lumabas na ang pangatlong trabaho ay bitagin ang sheriff para makapasok sa headquarters si Big Cat. Matagal nang pinupuntirya ni Big Cat ang sheriff, dahil madalas siyang nakakasagabal sa negosyo niya. Nagkunwari si Cash na sinabihan ang sheriff na alam na niya ang narcotics manufacturing base ni Big Cat at maaaring pumunta agad ang sheriff sa lugar na iyon. Matapos ibigay sa kanya ni Cash ang detalyadong address, na pinasalamatan ng sheriff si Cash. Dahil hindi niya namalayan na isa lang pala itong bitag. Sa gabi si Cash ay sinundo ni Sam, isa sa kanyang mga kaibigan upang pumunta sa kampo ni Big Cat. Ipinaliwanag ni Sam na sa punong tanggapan ni Big Cat ay nagkakaroon ng party kaya kailangang dumalo ni Cash. Sa lugar ni Big Cat lahat ng kanyang mga tauhan ay nagtipon. Maya-maya lang ay nagsalita si Big Cat, sinabi niya ang party na ito ay isang Thanksgiving. Dahil mabilis na lumago ang negosyo nila matapos alisin ang kanyang mga karibal. Hindi nagtagal si Sam ay sumulpot na may dalang isang naka-wheelchair at natatakpan ng puting tela ang katawan. Nang buksan ito ni Sam ay lumabas na ang taong iyon ay ang sheriff. Masayang nagsasaya sila dahil maya-maya ay mamatay na ang sheriff na laging nang-aabala sa kanilang negosyo. Samantala si Cash naman ay nakonsensya ng husto kaya lumapit siya at humingi ng permiso para matapos niya ang sheriff. Pero hindi sa lugar na ito, tila binalak ni Cash na iligtas ang sheriff. Ngunit sa kasamaang palad ay tinanggihan siya ni Big Cat. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na pinatay niya ang sheriff. Pagkatapos sinabi ni Cash na iyon na ang lahat ng kanyang trabaho ay natapos na. Kaya ayon sa paunang kasunduan ng pamilya ni Cash ay wala ng utang kay Big Cat. Pagkarinig nito ay sinabi ni Big Cat na wala ng bisa ang kasunduan at kung gusto ni Cash na mabayaran ang kanyang utang ay kailangan niyang magtrabaho para kay Big Cat habang buhay. Nang marinig ito syempre nadismaya si Cash dahil siya ay nagsinungaling at pinili niyang manahimik at umalis. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Cash kay Finny. Sa oras na ito sinabi ni Cash kay Finny na sinira ni Big Cat ang kanyang pangako. Dahil dito si Cash ay humiling kay Finny na umalis na hanggat maaari kasama si Savannah. Dahil kung mananatili pa rin sila sa lugar na ito ay tiyak na patuloy silang aabalahin ni Big Cat. Samantala si Cash ay nagbabalak na tapusin si Big Cat kasama ng kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal si Cash ay nakamasid sa lugar ni Big Cat mula sa malayo. Nagsulat din siya ng isang mapa upang matandaan kung aling mga lokasyon ang hindi nababantayan ng mga tauhan ni Big Cat. Habang sina Finny at Savannah ay nasa simbahan na dumadalo sa morning worship sa pangunguna ng pari na matalik na kaibigan ni Cash. Pagkatapos ng pagsamba, si Finny at Savannah agad namang nagpaalam sa pari. Dahil ngayon ay balak nilang umalis ng village, ayon sa utos ni Cash. Ngunit nang sila ay papasok na sa sasakyan ay bigla na lang binugbog sila ni Sam at ng kanyang mga kasamahan si Finny. Napaiyak na lamang si Savannah nang makitang todo bagbog ang kanyang ama.
Hindi nagtagal dumating ang pari at nagawa silang itaboy. Ngunit sa pangyayaring ito ay malubhang nasugatan si Finny at agad na isinugod sa hospital. Ginawa nila ang lahat ng ito batay sa utos ni Big Cat. Dahil ayaw sumunod ni Cash sa utos ng iilan, makalipas ang ilang minuto ay dumating si Cash sa ospital kung saan ginagamot si Finny. Pagpasok niya sa kwarto, laking gulat ni Cash nang makita niyang namatay si Finny dahil sa sobrang pagdurugo. Si Cash niyakap si Savannah at sinubukang pagkalmayan. Si Cash pagkatapos ay nakipagkita sa pari sa labas ng silid. Dito, hiniling ni Cash kay Wilder na i-secure si Savannah sa kanyang bahay. Dahil sa mismong sandaling ito ay maghihiganti si Cash kay Big Cat at sa kanyang mga tauhan. Hindi maaaring pagbawalan ng pari si Cash at hiniling lamang sa kanya na laging mag-ingat. Sa hapon ang tauhan ni Big Cat na gumagamit ng narcotics sa sasakyan, biglang dumating si Cash upang patayin silang dalawa. Matapos silang matagumpay na mapatay ni Cash ay agad na umalis sa lugar. Ilang minuto ang lumipas, ang mga bangkay ng mga tauhan ni Big Cat ay kinuha ng medical team at isang sheriff leader. Hindi nagtagal dumating si Big Cat at agad na humingi ng impormasyon sa sheriff patungkol sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan. Sumagot ang sheriff chief na malaki ang posibilidad na pareho silang pinatay ni Cash. Dahil nakita pala ng sheriff ang susi ng kotse ni Cash na naiwan. Sa oras na ito pinili ng punong sheriff na magpasakop kay Big Cat. Dahil ayaw niyang maranasan ang kaparehong kapalaran ng naunang sheriff na pinatay ni Big Cat. Kinabukasan ay dumating si Sam at ang kanyang tauhan sa bahay ni Wilder. Hiniling ni Sam sa pari na ibigay si Savannah kung gusto niyang maging ligtas siya. Malamang alam na nila na si Savannah ay tiyak na ipagkakatiwala sa pari. Dahil si Wilder lang ang taong pinakamalapit kay Cash. Sinubukan ni Wilder na magsinungaling sa pagsasabing wala si Savannah. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi naniwala si Sam. At agad niyang binugbog si Wilder na si Savannah na nasa kwarto niya. Sa wakas ay isinukol na niya ang sarili kay Sam. Para matigil na si Sam sa pambubugbog kay Wilder. Bago umalis kasama si Savannah, sinabi ni Sam kay Wilder na kung gusto ni Cash na makitang buhay si Savannah ay kailangan niyang sumuko kay Big Cat. Maya-maya ay pumunta si Cash sa bahay ni Wilder at laking gulat niya nang marinig niya ang balita na kinuha ng puwersa ni Sam si Savannah. Dito humingi ng tawad ang pari dahil hindi niya nabantayan si Savannah. Nagpaabot din ng mensahe mula kay Sam na humihingi kay Cash na sumuko kung gusto niyang iligtas si Savannah. Nang marinig ito ni Cash ay nagmakaawa sa pari na tulungan siya muli. Lumabas na may plano si Cash na kunin ang nag-iisang anak ni Big Cat na si Zaki. Dahil sa ganoong paraan ay tiyak na palayain ni Big Cat si Savannah. Pagkatapos marinig ang paliwanag na ito sa huli, si Wilder handang bumalik tulad ng dati para tumulong kay Cash. Agad nilang dalawa na pinuntahan ang anak ni Big Cat na si Zaki sa kanyang opisina. Pagdating nila doon kinuha ni Wilder si Zaki. Pagkatapos si Cash ay nakipag-ugnayan sa kay Big Cat para sabihin na hawak nila si Zaki. Kung nais ni Big Cat na maging ligtas ang kanyang anak, kailangan niyang palayain si Savannah. Dahil si Big Cat na ayaw masaktan ang kanyang anak, pumayag siya sa hiling ni Cash at magkikita sila ng 4 PM sa punong tanggapan ni Big Cat. Pagkatapos si Cash ay may ibang plano dahil napagtanto niya na hindi tutupad si Big Cat sa kanyang pangako. Pagkatapos ay hiniling ni Cash sa pari na dalhin si Zaki sa lugar ni Big Cat ng mag-isa. Habang siya ay papasok sa punong himpilan ni Big Cat mula sa likod na pinto. Nang hindi naghihintay ng anuman, si Wilder agad na umalis na tinali si Zaki sa hood ng kanyang sasakyan dahil malapit na mag 4 PM. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na si Wilder sa headquarters ni Big Cat. Ngunit ayon sa nahulaan ni Cash ay sinira ni Big Cat ang kanyang pangako at sa halip ay hinawakan niya ang pari habang tinutukan ng baril. Ayaw din niyang bitawan si Savannah, ngunit binyantaan siya ni Wilder at agad niyang tinutukan ng baril si Zaki. Samantala nakatali pa rin si Savannah at binabantayan ng tauhan ni Big Cat. Napagtanto ni Savannah na may matulis na bakal sa likod niya, kaya nilapit niya ang upuan niya at saka ikiniskis ang pagkakatali sa kamay niya sa matalim na bakal. Dahil dito ay nakalas si Savannah, kumuha siya ng baril at agad na binaril ang lalaki. Nang marinig ni Big Cat ang putok, agad na inutusan si Sam na tingnan kung ano ang nangyari sa loob. Habang siya at ang iba pa niyang mga tauhan ay sasalakayin si Wilder. Hanggang sa sumiklab ang putok ng baril, bukod pa si Cash ay sinusubukan pa ring pumasok sa bahay sa likod. Isa-isang pinapatay niya ang mga gwardya doon. Sa kabilang banda si Wilder ay nakikipaglaban pa rin sa mga tauhan ni Big Cat. Nagawang patayin ni Wilder ang ilan sa mga kalaban. Ngunit sa kasamaang palad ay nakatakas si Zaki at pagkatapos ay inatake si Wilder. Sa isang pagkakataon ay nagawa ni Zaki na barilin si Wilder sa braso at agad na binaril ni Wilder si Zaki sa binti. Sinubukan ni Zaki na tumakas papunta sa gubat, ngunit may dalawang mabangis na aso na pag-aari ni Big Cat na agad na umatake kay Zaki dahil sa amoy ng dugo. Nang marinig ang sigaw ni Zaki, agad siyang hinabol ni Big Cat, ngunit sa kasamaang palad si Zaki ay kinain na ng mga mabangis na aso.
Sa kabilang banda ay nakikipagbarilan ang pari sa isa sa mga tauhan ni Big Cat, hanggang sa huli ay nagawang tapusin ng pari ang mga ito. Ngunit kailangan din siyang tamaan ng putok, habang si Cash na nakapasok sa headquarters at sinubukang iligtas si Savannah na hinahabol ni Sam. Sa huli ay nagtagumpay si Cash na patayin si Sam, sa ganitong paraan si Cash pagkatapos ay nakilte si Savannah at agad niyang hiniling si Savannah na umalis. Ngunit sa kasamaang palad ng si Cash ay aalis na sana, nakasalubong niya si Big Cat na naging dahilan ng panibagong shootout. Dito hiniling ni Cash kay Savannah na lumabas sa bintana habang patuloy niyang nilalabanan ang pag-atake ni Big Cat. Mabilis na sinunod ni Savannah ang sinabi ni Cash at saka lumabas sa bintana. Habang si Cash ay naubusan na ng bala ang kanyang baril. Gayunpaman nang malapit na siyang tapusin ni Big Cat, dumating si Savannah upang tulungan si Cash. Sa huli nagawa nilang tapusin si Big Cat. Ilang linggo ang nakalipas, na nakaligtas din si Wilder dahil tumama lamang sa kanyang braso at balikat ang bala. Samantala si Cash at si Savannah patuloy na mag-asikaso sa kanilang sakahan. Simula ngayon ay magiging mas mapayapa na ang kanilang buhay dahil wala nang mangiistorbo sa kanila. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.